Ito pala ang kwento at kasaysayan ni Rico Yan, isang aktor at matining idol, dito sa Pilipinas. Noong siya pa ay nabubuhay, halika mga kakwento, samahan ninyo ako at alamin natin. Ang buhay ni Rico Yan, March 14, 1975, hanggang March 29, 2002, ay isang kilalang ngunit malungkot na kabanata sa kasaysayan ng entertainment sa Pilipinas. Nakilala siya bilang isa sa pinakasikat na matinee idol, at ang kanyang biglaang pagpanaw sa edad na 27 ay nag-iwan ng matinding lungkot sa maraming Pilipino. Kilala siya sa kanyang dimples at simpleng boy next door na charm, kaya naging simbolo siya ng tagumpay bilang aktor, negosyante, at tagapagtaguyod ng kabataan. Maagang buhay at pagtuklas sa kanya, 1975 hanggang 1994. Pinagmulan. Ipinanganak si Rico bilang Ricardo Carlos Castro Yan sa Mandaluyong. Galing siya sa isang kilalang pamilya ng mga sundalo at negosyante. Ang kanyang lolo ay si Manuel Yan, na dating Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Edukasyon. Nag-aral siya sa Xavier School noong elementarya at sa De La Salle Santiago Zobel School noong high school. Pagkatapos nito, nagtapos siya ng Marketing Management sa De La Salle University noong 1997. Pagtuklas sa kanya, habang nasa senior year siya sa DLSU, napansin siya ng isang talent scout habang nakapila sa isang fast food restaurant. Dahil dito, nakakuha siya ng kanyang unang television commercial para sa Master Facial Cleanser. Ang kanyang linyang, Sekreto ng Mga Gwapo, ay naging dahilan kung bakit tinawag siyang crush ng bayan. Panahon ng kasikatan bilang matinee idol, 1995 hanggang 2002. Pag-angat sa kasikatan. Noong 1995, naging isa siya sa mga unang miyembro ng Star Magic, dating Star Circle Batch 1. Mula sa commercials, mabilis siyang naging artista sa telebisyon, lalo na sa youth-oriented show na Gimmick, noong 1996. Mga mahahalagang gawa. Telebisyon. Lalo siyang sumikat sa hit na teleserye na Mula sa Puso, noong 1997, kung saan ginampanan niya ang papel ni Gabriel Maglayon kasama si Claudine Barreto. Pelikula. Umabot sa rurok ang kanyang karera sa mga matagumpay na pelikula tulad ng Dahil Mahal na Mahal Kita, noong 1998, at ang kanyang huling pelikula na Got to Believe noong 2002, na naging malaking box office hit ilang linggo bago siya pumanaw. Advokasya at negosyo. Bukod sa pag-arte, naging unang youth spokesperson siya ng Department of Education, DepEd. Nagtatag din siya ng ilang negosyo, kabilang ang Pearl Shake brand na Orbits at ang restaurant na Tequila Joe's. Malungkot na pagpanaw at pamana. Biglaang pagpanaw. Noong March 29, 2002, Biyernes Santo, natagpuan si Rico na walang buhay sa kanyang kwarto sa Dos Palmas Resort, habang nagbabakasyon kasama ang mga kaibigan. Sanhi ng kamatayan. Ayon sa autopsy, namatay siya dahil sa cardiac arrest dulot ng acute hemorrhagic pancreatitis, na madalas ding tinatawag sa Pilipinas na bangungot. Pambansang pagluloksa. Ang kanyang libing ay isa sa pinakadinagsa sa kasaysayan ng showbiz sa Pilipinas. Tinatayang 10,000 katao ang dumalo sa kanyang libing sa Manila Memorial Park. Patuloy na alaala. Hanggang ngayon, patuloy siyang inaalala ng kanyang mga tagahanga at ng dati niyang kasintahan na si Claudine Barreto, tuwing buwan ng Marso. Ipinagpapatuloy din ng Rico Yan Youth Foundation ang kanyang misyon na tulungan ang mga mahihirap na estudyante. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Bigyan mo naman ako ng isang like dyan at e-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!